Magandang gabi sa bawat isa. Ako na may napagpala din sa mga sharing ninyo tungkol dito sa ating napag-aralang video, yung mga karagdagang insights ninyo at nakikita natin, natutuklasan natin kung ano talaga ang tunay na iglesia. At sa ngayon tayo nandito sa mga pangalan ng iglesia. Actually, ito ay aabot ng 39. Kaninang madaling araw ay napakinggan ko yung isa, hindi pa natatapos, nakatulog ulit ako. Alas 3 yata kasi yun. So, anyway, ang church ay ipinanganak sa persecution at ito ay tinatawag na illegal. Kaya kung titingnan ninyo, sila ay hinahabol. Pagdating sa chapter 8 ng Book of Acts ay pinangalat na talaga sila pero hindi doon nagpasimula. Doon pa lamang sa chapter 2 when they started preaching about the Christ ay makikita nyo na talagang persecuted na sila dito sa mga legal na mga sekta, lalo na ang Judaismo. May mga legal na sekta katulad ng sect of the Pharisees, Sadducees, yung Herodians, meron pa silang sinasabing Asins o Essenes. Hindi ko masyadong kabisado yon, hindi ko nakikita sa Biblia. Siguro dahil sa translation. Pero makikita natin na kung pagiging legal sa mundo ang hahanapin natin ay talagang mahirap, sapagkat makikita naman natin na kahit nung ipinanganak ang iglesia ay talagang persecuted sila. They are considered religio ilicitar, illegal religion. At yung mga legal ay makikita naman natin na tila wala sila sa Diyos. Pero hindi natin masasabi sa mga ganong aspeto. Ang mahalaga ay talagang na-born again yung mga miyembro ng iglesia ito. Tandaan natin yon. Never na maging member ng iglesia ng Diyos ang hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. So it is God who added to the church. Yan ang makikita natin. It's not that we can become member of the church. It is God who took us into becoming a member of the church. God added to their number that day. Sabi, nakikita natin yan na ang Diyos pa rin ang nagpapasya kung sino ang sa Kanya. Maaari tayong tumugon ng mga katugunang hinihiling, pero hindi natin maitatago talaga kung ano ang nasa puso natin. At yan yung sinasabi ng Acts 15:7-9, na God who knows the heart ay ibinibigay niya ang kanyang espiritu sa mga mananampalatayang totoo. Actually, mga kapatid, at the end ay meron tayong 39 names ng church na nakita ko. Sabi ko, baka meron pa na hindi ko nakita talaga. So, assignment ninyo yan. Bahala kayong maghanap kasi ang 40 na number ay very significant sa Biblia. Pero hindi naman yun eh. Hindi natin alam kung meron pa nga. Pero kung meron pa, ay tama yung mga sinabi ng marami na ito ay hindi label na kung ilalagay mo sa pangalan ng church yung 39 names na makikita natin dito, anong klaseng pangalan yan? Magiging illegal yan sa mundong ito. Pero yan ay hindi mo pwedeng alisin ang kahit isa sapagkat yan ay mga karakter na ibinibigay ng Diyos sa church bilang mga identity. Tama yung sabi nyo, they are identity, they are life, they are characters. Kung ano yung mga pangalan na yan. So ganun po yung 39 na titles na yan ng church at yan ay pwedeng makita sa atin at kailangan sana ay makita sa atin. Kung titingnan naman ninyo ang church, hindi naman yan ang mga pangalan. Meron din mga pangalan na katulad ng nasa Bible, nagpasimula sa Romans. Bakit Romans? Because they were Christians na sila ay mga Roman citizens. And then we have Corinthians because they were from Corinth.
And then we have people from Galatia and so forth and so on. Sa Revelation ay merong seven churches. Every one of them was named sa kanilang lugar. So, hindi talaga pwedeng maging basis na totoo ang pangalan ng church. Kahit anong ilagay mo dyan, siguro wag lang maglagay ng pangalan mo na merong pagmamalaki because gusto mong angkinin na sa'yo yung church. Yun ay delikado na. But anyway, sabi ko nga dyan, it is still God who will judge you at the end. Ang mahalaga lang talaga ay maging miyembro tayo ng tama. Lagi kong pinapaalala sa inyo, there is a design, God's design for the gospel because the right gospel, yun ang instrumento ng Diyos para sa pagliligtas. And then, meron ding tamang tugon sa ebanghelyong yan. Yan ay bahagi ng tao para sa ganon ay makita ng Diyos kung sila ay karapat-dapat na idagdag sa kanyang iglesia. And then, hindi nagtatapos doon. Merong pamantayan, merong batas na pinapairal ang Diyos bilang member ng kanyang kaharian. When we become a part of this church, we become part of the kingdom of God. Malala ko yung sabi ng Revelation 1:6, we are kingdom and priest. Kingdom and priest, dalawa. So, talagang pinag-aharian tayo. Yan ay napakalalim na niyan kapag ka sinabi mo na pinag-aharian ka ng Diyos, pag-kaharian ka ng Diyos, malawak na yan. And we become part of the church. Ang lalim nito, mga kapatid. Bali, 12 yata yun nandito, so meron pang, dahil 39, yan, di meron pang 27. Ayan, pero at least ay nabubuksan tayo sa katotohanan. Isa pa mga kapatid, tingnan niyo ang katotohanan ito. The seven churches were commended for their obedience and are being corrected for their sins. Yun ang church, kinukorek ng Panginoon dahil ang problema niya ay kasalanan. Pinapapurihan din naman, they were being commended sa kanilang mga pagsunod. So makikita nyo na ito yung church ng Panginoon. They are supposed to be obedient of the law of Christ and then tinatanggap nila yung mga pagtuturo ng Panginoon. Wala pa tayo doon sa being perfection but we aim to be perfect. Talagang yun ang nais ng Diyos para sa atin. Tayo yung tinatawag na trying hard. Nagtatry tayo ng the best na kaya natin. Na alam naman natin hindi natin kaya but we are still hoping for that grace of God na siyang tumutulong sa atin. Kaya yun ang hanggang sa wakas talagang umaasa tayo sa Diyos at hindi tayo pwedeng makapagmalaki. So yan ang tunay na iglesia, hindi yung label na yan, kundi yung buhay natin, lalo tigit doon sa ating mga sikretong buhay. Ayan po, hanggang dyan na lang ako. Magandang gabi sa bawat isa. Maaga yata tayo ngayon, baka meron kayong question. Merong nilagay si Brother Leo, hindi ko lang mabasa na wala na. Yan. Baka po meron kayong katanungan na pwede natin pag-usapan. O kaya ay gusto nyo bigyan ko kayo ng konting exhortation? Anong gusto nyo? Exhortation, tanong, o Pastor, ako tanong muna, Pastor. sige, Nagsimula po kasi sa letter B, alam ko alphabetical to eh. Pero ah, kasama mo sa name ng church yung ambassadors. ambassadors? O, yan yata. Ewan, titignan natin, i-check natin yan. Yeah, thank you very much. Baka meron pa, Sep, abandon. Okay. Hindi daw tayo Ah, abandoned eh. May Holy Spirit, the orphan. hindi kagustuhan ni Lord yun. Anyway, sana nga po, ano? Meron akong minimeditate, actually, katulad ng sabi ko kagabi, na, kagabi ba yan? Yeah, tama. Na minimeditate ko ngayon yung Hebrews chapter 11 at nandun na ako sa second message. Ang tinalakay ko last Sunday ay tungkol doon sa mga essentials. Ano talaga yung parang description ng pananampalataya.
Yan yung sinasabi ng Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Gustong-gusto ko yung verse 2 na sinabi niya, for this is what the ancients were commended for. Nakikita ko na unang-una ay ang ibinibigay sa atin na model natin sa pananampalataya are the ancients, meaning yung ancients na yon ay sila yung nasa karamihan sa kanila. I believe there are a lot of people who live in the faith. Di natin alam yung end ng kanilang buhay. They could have started good sa kanilang pananampalataya, but still some of them ended leaving the faith. Kahit sa Old Testament ay nangyayari yan. Pero makikita natin na God is commending these ancient men sa atin. Isa sa mga ibig sabihin din niya ay maging maingat tayo sa modern na ipinapangaral na pananampalataya ng marami. Sa ngayon ay nandun na ako sa pagme-meditate sa mga ancients of faith. Yun yung pamagat ko eh. Ancient men of faith. Ancient men of faith. So ang number 1 ko ay si Abel. Ang dami kong natutunan doon. Sana abangan nyo yan mga kapatid. Ang dami kong bagong natutunan kay Abel. Sabi ko nga kagabi, si Enoch ay matagal na namin itong ipinapangaral dahil sa kanyang buhay. Pero ngayon ay meron na naman akong nakikita na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi habang meron pa tayong time. So yung sinabi niya kay Enoch ay sa verse 5 and 6 ng Hebrews 11, by faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God has taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Alam niyo, napakaganda ng buhay na ito ni Enoch sapagkat we are aiming to be raptured by the Lord Jesus Christ. Yan ang hope natin na pagdating ng Panginoon, kung sakaling tayo'y buhay pa, ay hindi na tayo mamamatay, kundi kukunin tayong buhay, papalitan ng ating mga katawan, ng katawang hindi nabubulok. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15. That's a wonderful hope na hindi mo maranasan ang resulta ng kasalanan. Kaya meron tayo talagang kaibahan na tayo ay nasa mga huli ng mga huling araw. Sakali lang, baka sakali lang na hindi na tayo mamamatay, kukunin lang tayo ni Lord. Pero kung hindi naman kapahintulutan ng Panginoon ay wala tayong magagawa. So Enoch was a very different man. Siya yung unang tao na hindi nakaranas ng kamatayan. Pangalawa ay si Elijah later on. He was lost from the world dahil siya ay kinuha ng Diyos. Maalala niyo yung sabi ng Psalm 116:15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ang daming nagkukot niyan. Pero kung titingnan natin ang buhay ni Enoch, because he is the one described as one who pleased God, genuine faith will bear a life to please God. Tingnan nyo ito, check nyo yung mga buhay nyo mga kapatid. Dahil ito ay sinabi rin ng aklat ng 1 Corinthians chapter 5 verse 9. We live to please God. That's the goal of our life. So si Enoch ay namuhay na hinangad niya na mabigyan ng kaluguran ng Diyos. At kung meron kang totoong pananampalataya, checking your faith through the lens of these ancient people, are you living to please the Lord? Ang ganda, no? Hindi lang yung ikakabit na naman ng mga tao yung precious is the death of His saints in the sight of the Lord pag may namatay na, pero yung kay Enoch, hindi siya namatay. Siya ay biglang nawala. Wala siya sa sabungan, wala siya sa bilyaran, wala siya sa sa pinupuntahan ng mga nagkiklaim ng pananampalataya ngayon. I believe men and women of God ay mas sigit na pinapahalagahan nila yung yung parang time alone with God. Ang tawag natin doon ay parang yung panahon na sila ay nakikipagniig sa Diyos. Hindi sila mahilig sa napakaraming kung ano-anong mga bagay sa mundong ito. So i-check natin ang ating buhay mga kapatid na baka tayo masyadong takbo rito, takbo doon, habol dito, habol doon, pagkatapos ang dami nating activities. Nadali niyan si Lot.
Si Lot ay mahilig sa maraming ilaw. Bakit ko sinabi yun? When you read Genesis chapter 13, ay isa sa mga nag-engganyo kay Lot para lumapit doon sa Sodoma ay yung siyudad. We know that when it is called city, ay kahit gabi ay may mga ilaw-ilaw yan. We do not know how was it during his time, pero makikita natin na meron talagang mga similarities dahil sa mga pangyayari sa kanilang buhay. So, makikita rin natin ang katotohanan na kapag ka ikaw ay may ganitong pananampalataya, hindi ka lugi. Kukunin ka talaga ng Panginoon. You have the assurance of being raptured in the last days. Ano pang makikita natin kay Enoch? Sabi ng Genesis 5:21, this is the first account about this guy. Sabi niya, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ang turning point ba ng buhay ni Enoch ay at the age of 65? And I said no. He was not converted in the faith at the age of 65. Bakit? Kasi doon siya nagkaroon ng anak na ang pangalan ay Methuselah. At kung alam niyo ang pangalan yan, it was a name declaring about the coming death. Dahil yun ang ibig sabihin ng Methuselah, kamatayan. I believe na bago pa nag-65 years si Enoch at manganak kay Methuselah, ay meron na siyang magandang relasyon sa Diyos. Kaya kung sinasabing, that was not the turning point of Enoch. Meron na siyang magandang relasyon sa Diyos. Nahasen lang itong kanyang panahong yan. Siyempre, siguro dahil nga may mga obligation na siya sa kanyang anak. But Enoch faithfully walked with God. And yung name na Methuselah, mga kapatid, ay nagpapakita na maganda ang relasyon niya sa Diyos before he reached the age of 65. Now, ano bang buhay ni Enoch? Yan ang tanong. And Jude, the brother of Jesus Christ in the flesh, wrote about something. Merong konting account na naman si Jude sa buhay ni Enoch. Meron ngayong mga kumakalat mga kapatid na the book of Enoch. Ingat kayo dyan. Always remember that the world is controlled by Satan. At maari ang katulad ng mga tinatawag na Deuterocanonico, yung mga aklat ng Apokripa. I mean, yung bukod sa 66 books, ay meron pang mga idinagdag, I think 14 books. Kaya sabi ko, maging maingat kayo. At isa sa mga lumalabas ngayon ay yung tungkol sa sinulat ni Enoch. We don't know about it, pero pinag-iingat ko kayo sa mga ganon. So sabi ng Jude 1:14-16, Enoch the seventh from Adam prophesied about this man. See, the Lord is coming with these thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in the ungodliness and all the defiant words and godly sinners have spoken against him. These people are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantage. Una, dito sa sinulat ni Jude, he described na itong si Enoch ay pampito. We do not know kung yan ay may ibig sabihin. Dahil number 7 is perfection. Pero hindi ko alam kung yan ay may kinalaman dito because you can never be taken by God to heaven without being perfected. Isa sa mga qualities ni Enoch that he was a preacher. One thing mga kapatid na alam ko, kapag ikaw ay naligtas at naranasan mo ang talagang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, parang imposible na hindi ka excited sa tinanggap mo. If you understand your faith, at maalala nyo ang 8:4 ng Book of Acts,
all of the converted in the preaching of Peter, at yung mga dumami sila, kung babasahin nyo ang 8:4 ng Book of Acts, ay sabi doon, they preached everywhere they went. Meaning, these are true converts, mga kapatid. Naikakabit ko lang yan dahil sabi ko nga, kung tayo talaga ay totoong nakaranas ng kaligtasan, parang hindi ko maisip na hindi ka talaga mangaral, hindi ka talaga magsalita tungkol sa iyong tinanggap. But anyway, yun sa aklat ng gawain, dumaan din naman sila sa training nila dahil sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching. So, Enoch was a preacher. And what kind of a message he had? Anong klaseng mensahe meron si Enoch? Is it emotional stirring preaching? Is it, ayun ba yung tinuro sa amin sa Bible school? Ang tinuro sa amin ay appeal to their emotion so that they will respond. Pero si Enoch, ang tanong ko ay naniniwala ba kayo na ito ay inspired by the Holy Spirit? I believe that he was inspired by the Holy Spirit, though kahit hindi nakasulat. And kung titingnan nyo ang message niya, ay he speak much about ungodly, 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 ungodly. Pakinggan nyo at medyo bigyan ko ng konting emphasis yung kanyang preaching. Sabi niya, see, the Lord is coming with his thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone and to convict all of them and all the ungodly acts they have committed against. The ungodliness and all the defiant words, ungodly sinners they have spoken against him. These people are grumblers, fault finders, they follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter other people for their own advantage. Una, tingnan nyo ang God pleasers. Ang God pleasers, na katulad nitong si Enoch, wala siyang sinisino-sino. Minsan, pagka ganito ang preaching mo sa mundong ito, marami, tatapon ka. And they are the religious people who will persecute you. I believe Christ preached fiercely against sin. He always speaks against sin because he is a righteous man. He loves righteousness and hated wickedness. That is the type of message that Enoch gave during his time. Wala siyang fellowship, wala siyang Bible. He can be the only person walking to please God in his time. But because he decided to please the Lord, ano man ang sabihin ng tao sa kanya, wala siyang pakialam. Sabi ko nga kanina, this is our aim in life, that we wanted to be raptured when Christ comes. Pero ito, nakikita ko na halimbawa, if you wanna know more about people who are being raptured alive, puntahan nyo naman si Elijah. He could be a little bit different, pero makikita nyo, there are people na talagang itataya ang kanilang buhay. However, may kaunting problema si Elijah because he feared Jezebel. Kaya medyo may, sabi ko, konting problema. I don't know, pero at least ay na-rapture siya at kinuha siya ng Panginoon. But I'm showing you about the kind of message of people who please the Lord. Minsan ay na-offend tayo sa mga katotohanan. I know! Ako nga, pilit ko nang pinapalambot ang tinig ko eh. But when you see the world as the world, alam nyo, ito ang nakikita ko eh. Sa tingin ba ninyo, yung mga tao sa panahon ni Enoch ay napakasasama? Ano ang mas masama? Yung mga tao sa panahon ni Enoch o yung mga tao sa panahon natin? Eh bakit tayo pag tumingin sa sanlibutan ito at sa ginagawa ng mga sanlibutan ito, mga ginagawa ng mga relihiyosong tao, parang napakababait nila. We do not speak against sin. And we want to be God pleasers. But the truth is that we have become man pleasers. Naging pleaser na tayo ng tao, kaya ang lalambot na natin, naghahabol tayo ng mga ayaw sa Diyos. Sa totoo lang, ang sama ng tingin sa atin ng maraming relihiyosong tao. Masama. Pero I want to be like Enoch. Kung ako lang ang tatanungin. So I will try my best to be like people men who please God.
And he have this kind of message. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, malayong mas sophisticated ang paggawa ng mundong ito ng kasalanan kaysa sa panahon ni Enoch. Ang daming modern na paraan ng paggawa ng kasalanan rather in the times of Enoch. Pero alam niyo mga kapatid, para malaman ninyo kung ano ang ipinakita sa kanya ng Diyos, it was not his time. It was the time when Christ comes. Sabi niya, see, the Lord is coming with his thousands upon thousands of holy ones. That is not the day of rapture. That is the day when Christ come to judge the world. Yan yung nasa 2 Peter chapter 3, beginning verse 10. When Christ destroy this world. Yun ang nakikita ko rito na ipinapangaral ni Enoch. And sabi ko nga, kung yung mga tao na pinangaralan niya ay ganito ang kanyang mensahe at ang ipinangaral niya ay magaganap mga, sabihin natin, 5,000 years, 5,000 years na tumakbo ang mundong ito sa pamamahala ng Diablo, ng masama, na tumakbo ang mundong ito sa kontrol ng Diablo. Lumambot ba ang tao? Tumino ba ang tao sa panahon na yan? Hindi. Sabi nga ni Paul sa kanyang panahon, but mark this, there will be terrible times in the last days. Pero hindi tayo makakita ng masama kung yun ang mundo natin. If that is our world, hindi natin makikita yung sama ng mundong ito. Jesus knew na kahit sa kanyang kapanahunan, sabi niya, this world can never accept the Spirit of God. They cannot accept the Spirit of God. Far from being qualified to receive the Spirit of God. Yun ang sinasabi niya sa 14 ng John. Nakita ng Panginoon, hindi makakatanggap ng Espiritu ng Diyos ang mga taong ganito. They are very worldly people. And we as Christians, mga kapatid, ay masyado na tayong malembot sa kasalanan. Tingnan niyo ang buhay niyo kasi nandun tayo eh. Yun ang totoo, hindi tayo makapagsalita ng laban sa masama kasi member tayo. Why do you speak about your organization, against your organization? If you are a worldly person, don't speak against your organization. Pero kung ikaw ay talagang para sa Diyos, and if you wanna please the Lord, stand up for the truth. Hindi natakot si Enoch. And I believe na bago siya kunin ng Diyos, mga kapatid, ay maraming banta sa buhay itong si Enoch. I believe the first righteous person ever lived was murdered by his brother. Ito pa kaya si Enoch? That is Abel ang tinutukoy ko. Si Enoch pa kaya? At wala tayong makikita na na-offend si Abel. Sadya lang na kinabuhayan siya ng kanyang kapatid dahil sa kanyang handog. Pero itong si Enoch, when you listen to his preaching, hindi ito pang apat na sulok ng church. Ito ay para sa public. He spoke against the ungodliness of this world. And sinong hindi magagalit sa kanya? I believe. Kaya sinasabi ko, I believe there was so much threat in the life of Enoch in his time. But it doesn't matter. When you are settled to please the Lord, yun ang quality ni Enoch. Genuine faith bears a life to please God. Ulitin ko mga kapatid, huwag niyong kalimutan ito. Ang tunay na tanggap ng Diyos na pananampalataya ay yung nakaset ang iyong puso. Nabigyan mo siya ng kaluguran. And when you are set to please the Lord, please, huwag mong kalimutan. Markado ka ni Satanas, markado ka ng Diablo na uudyukan niya ang mga nasa paligid mo. Ito ang buhay natin sa mundong ito. Magtitira lang ako ng konti para sana ipakinggan niyo pa yung susunod na panoorin niyo yung susunod na na pag-video nito. Magandang gabi po. Back to you, Kuya Joseph. Salamat po. Ang closing prayer po natin is si Sister Melin.